Yan, start na. Ayun. All praise to the Most High. Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Double honor to the elders of True Nation Israelite Congregation. We are True Nation Israelite Congregation, Philippines, Manila. Dito kami sa Cavite. Ang nag-celebrate pa kami ng New Year sa panahon na to. Kung yung lingkod, Brother Yaman, Happy New Year po, and Happy Sabbath, Happy New Moon sa lahat-lahat ng Israelites na nakikip ng mga ganitong mga panahon. Ito po ang mga kasama. Ganan. Happy New Year po. Shalom, Israel. Happy New Year po. Ako si Philip. Ito po kami upang magbagi po ng katotohanan sa inyo na tungkol po sa New Year na aming dinadaos po sa panahon na to. Yun po, nagtataka po kayo kung bakit kami nag-celebrate ng New Year samantalang anong petsa na, anong buwan na, di ba? Nagtataka po kayo, ordinary yung isip natin, nagtataka talaga. Bakit nga ba? Ito pong New Year namin ginaganap ay naayon po sa Biblia. Para po, ito po yung mga inanda na yung mga precept na pagpapatunay na ito ay biblical. Na talaga ito talaga itinalaga niya na magiging New Year, hindi yung itinalaga ng mga tao. Ito po yung makikita natin. Unang-una pong precept sa Exodus chapter 12 verse 2. Exodus chapter 12 and verse 2. Mula ngayon, ang buwan ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Yun, sabi po doon na, mula daw ngayon, ito daw yung magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Baga meron siyang itinilaga na buwan, unang buwan ng taon na para sa inyo. Tinuro niya talagang ganon, na ito, mula ngayon, ito ang inyong magiging unang buwan at ang unang magiging taon para sa inyo. Yun talaga. Ibig sabihin doon, nakita natin na meron talaga siyang itinalaga na magiging unang buwan bilang sa buong taon. At sabi ulit ulitin natin, Exodus 12:2, na siya ang magiging unang buwan. Exodus chapter 12 verse 2. Mula ngayon, ang buwan ito ang magiging unang taon para sa inyo. Yun, diba? Sabi ulit na mula ngayon, sabi ng Malika, ang Malika pa natin sabi dyan, na mula ngayon, ang unang buwan na ito, ang magiging unang taon para sa inyo. Kasi sabi natin na New Year. Paano po namin nasabi na itong panahon na ito na po yan ngayon? Paano natin nasabi, di ba? Ba't kakaiba sa sineselebrate nyo? Ito po, yung sabi niyan sa Exodus chapter 13 and verse 4, na ito pa yung buwan ng Abib. Kasi mga Exodus chapter 13 verse 4. Aalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng buwan ng Abib. Ito kasi yung nangyari po itong sa Israelites. Malis po sila sa Egypt nung naalipin po sila doon. Pinalaya po sila ng may likha na sa panahon daw ng Abib. Ano po yung Abib? Pag sinabi pong Abib, salitang Hebrew po siya na ibig sabihin po yung bunga ng barley sa English. Sa Tagalog ay cebada. Yan po yung panahon na yan po ay namunga, na namumukadkad na yan, nang umalis sila. Mababasa natin sa Exodus chapter 9 verse 31. Yan po sila umalis sa map. Sabi ng na kasi yung panahon na yon, yan yung bunga, yan yung Abib. Diyan yung kinuha sa bunga ng barley. Barley siya sa English. Exodus chapter 9 verse 31. Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sira-sira, sapagkat may uhay na ang sibada at namumukadkad na ang lino. Doon na makita kasi yan yung makita dyan sa mga verse na yan na pinalaya sila dyan. Tapos nakikita nila yung sa paligid nila na yun nga na namumukadkad na yung sibada, may uhay na. Yan yung panahon na yan. Sabi nila mo sa salita ng Abib barley na sa panahon na ito magiging unang buwan sa inyo. Tawag nila dyan ay Abib. Sa modern Hebrew, pinatawag na siya ngayon na Nisan. Na modern na. Pero sa dati pa, Abib po ang tawag. Yun po, sana naintindihan natin na Abib. Yun po ang Abib, yung sabihin niya. At yan po ang dapat na maging batayan. Sabi din kasi sa Exodus chapter 13 and verse 10 na ng pagka-season. Exodus chapter 10 verse 13. Okay. Yeah, go. 13 verse 10. Gagalapin ninyo ang pag-aalang-alang ito
ng taon-taon. Ayun. Gaganapin daw yun bilang alaala sa bawat panahon, taon-taon daw. Taon-taon siyang ginaganap kasi siya yung magiging unang batayan na unang buwan na unang taon, sabi sa Bible po. Bible po ang nakasabi. Sa bawat season daw at sa bawat taon at sa bawat taon. Yan po ang magiging batayan. Saan po ba tayo titingin ng batayan para alam natin na ito na pala yun, itong panahon na ito na. Diba, hindi natin alam ba't kami, ganito namin siya sinilabrit ng panahon na ito. Paano namin nalaman na itong panahon na ito pala yung magiging unang buwan. Basahin natin sa Genesis chapter 1 and verse 14. Genesis chapter 1 verse 14. Sinabi pa ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Ayun, sinabi doon na nung gumawa siya sa Genesis 1:14 ng mga tanglaw sa langit, yan po yung mga moon, yung mga sun, yan po yung mga tanglaw na ginawa niya sa langit na bilang ating magiging batayan sa panahon ng mga darating. Diyan daw tayo papatay. Mapapansin natin, maraming tayo makikita mga buwan, nasisinag siya, maraming mga araw, nasisinag siya. Paano naman natin makikita na ito na ngayon, kaya ito yung panahon na yan na sinilabrit natin, na ito na talaga siya. Kaya din sa Psalm 19:1, 2 and 5, 6 muna. Saan? Psalms or awit or mga awit na 1, chapter 19. Tinaman natin yung nasulat. Kasi para sa atin, di ba? Papatay tayo sa buwan. Hindi tayo papatay sa calendar o sa ano man kasi yung buwan talaga nalikha niya ang ating binabatayan. Ano sabi ko? Awit chapter 19 verse 1 and 2. Ang langit ay nagpahayag ng Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulan ay walang patlang. Ayan. Patuloy na nag-uulat sa susunod na gabi araw. Ayun, nung nilikha kasi niya yan, yung mga tanglaw, patuloy yan kasi nakikinig ang kanyang mga nilikha, nakinig ang kanyang mga nilikha na nang nilikha niya yan, inutusan niya yan na ganito ang gagawin. Sisikat, tulubog, sisikat, tulubog, sisikat, tulubog, ulit sila, nakinig sila. Ayan daw ang ating magiging batayan. Ano sabi sa 5 and 6 ha? 5 and 6. Sabi ha, 5 and 6. 19, 5 and 6, yan. Dito mong pisan. Dito mong pisan. Awit chapter 19 verse 5 and 6. 5 and 6. Mula roon, kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal. Parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init nito'y nadarama ng lahat ng daigdig. Ayan, sabi doon na itong Diyos ang nagtayo ng tolda sa kalangitan kasi siya nag-create niyan ng mga tanglaw, kalangitan, siya po nag-create niyan. Mula roon ay umaga ay lumalabas yan. Umaga lumalabas, makita natin, paulit ang pag-ikot ng mundo. Yan po ang mga patunay na nilikha niya ang mundo. Siya po may likha niya na paulit-ulit, sumusunod po yan sa kanya. Hindi po yan kayang baguhin ng tao na mga kung sino mang tao, hindi niya kayang baguhin ng mundo na para paibahin, para baguhin ng mga nilikha, hindi po niya kaya. Ang yung may likha lang po na Diyos ang siyang makakagawa niyan. Tama? Ayun. Tapos, tingnan natin yung mga season, di ba? Sa mga ngaral, chapter 1, and 5 to 7. Yan, tingnan natin yung mga season ito. Yan. Kasi, pakita natin doon na ganun, nilikha ng ating kapos sa daigdig. Aral chapter 1 verse 5 and 7. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umihip
timog, papuntang hilaga. Habang araw na paikot-ikot, Ayun. Diba? Makita naman natin yung kasunod na sinabi ko na yung araw daw, ulit-ulit lang siya. Ikot-ikot, nalilikas siya ng Diyos. Kasi ganyan siya. Siya maging batayan natin. Pati yung hangin niya nating dumadaloy lang din siya palagi ng paulit-ulit. Yan. Tapos yung mga chapter 3 verse 1. Diyan pa rin sa mga chapter 3 niya, verse 1. Meron daw mga kapanahunan sa bawat araw. Sabi po dyan, mababasa natin na may mga panahon. Ano yung mga panahon na yun? Diba? Sabi dyan sa mga chapter 3 and verse 1 na meron daw mga panahon. Kasi nga panahon. Yan daw tayo titingin ng panahon. Sabi sa Genesis 1:14. mga ngaral chapter 3 verse 1. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Yan, meron daw mga nagaganap dito sa daigdig na mga panahon. Yan, may mga panahon natin dito sa mundo natin. Meron panahon na tinatawag sa spring sa English. Diba? Sa English siya, spring. Tinatawag naman siya sa Tagalog na tagsibol. Mayroon ang tawag sa kanya. Tapos, medyo naman, tapos na yung isang panahon na yun. Summer naman. Tawag siya sa Tagalog, tag-init. Sa English, meron din isa, yung fall, saka yung winter, yung taglagas at taglamig. Meron pong 4 na season na nangyayari sa mundo. Yan po yung spring, tagsibol, tapos yung summer, tag-init, yung fall, ibig sabihin niya, taglagas, yung winter, yan naman yung taglamig. Yan po yung 4 na seasons na nangyayari sa mundo. Siyempre nga, di ba, meron yung seasons. Yan, natatapos yung seasons. And tumatama dyan kasi natatapos yung bawat season. Tapos na yung summer, tapos na yung winter. Yan, mabasa natin yan sa Song of Solomon. Song of Solomon, baba. Yan, 2:11. Kasi hindi natin paano natin malalaman na tapos na yung taglamig, di ba? Sabi dyan sa Song of Solomon. Kaya pakita ng kanyang mga gawa na tapos na ang panahon na yun. Sabi sa mga salat na Solomon doon nakalagay doon. Kasi tinuturo ng kanyang mga likha kung paano tayo babase ng unang taon. Kasi yung mga likha niya, yan ang nagpapakilala. Inutusan niya kasi yan kung paano sila iikot ng paulit-ulit. Tapos marireset sila ulit sa umpisa. Mabubuhay na naman ulit yung tagsibol. Kaya, ang sabi. Awit ni Solomon, chapter 2, verse 11 and 13. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnang namumukadkad na. Ito ang mga panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ayun, sabi doon ba, chapter 2 verse 11, na lumipas na ang taglamig. Diba? Tayo, naramdaman natin nakaraan, lamig. Yun yung panahon na sinabi ng seasons na taglamig, fall seasons. Yun yung babasa tayo sa paligid natin. Kaya makapansin natin ang init Summer na talaga. Sasabihin natin, sarap mag-swimming ngayon, ang init. Summer na talaga. Ayun yung mga season, yung mga panahon dito sa mundo. Tinadhana siya ng may likha na mangyayari. Kasi dyan tayo babasa kung paano yung daigdig nangyayari. Merong isang puno na yung autumn tree siya kung tawagin. Pinapakita niya kung ano yung nangyayari sa bawat sa mundo. Yung autumn tree na yan. Napakita niya na kagaya yung sa palabas na sa Autumn in My Heart, yung My Endless Love. Ayun yung puno na yan, yung autumn. Yung mga nanonood ng Korea, di ba? Autumn in My Heart. Yung autumn na yan, ayun yung puno na yun. Nakikita natin doon, naglalaga siya. May panahon na naglalaga siya. Nakikita natin doon, wala siyang dahon. Yun, taglamig yun pag wala siyang dahon. Pero umpisang namumukadkad yung dahon niya, kaya pakita niya na
tagsibol na naman ng dahon niya. Tapos pagka tag-init, ay yung summer, yun, meron siyang dahon. Tapos yung pag-fall, yun yung nalalagis yung mga dahon niya. Tapos pag taglamig, wala na siyang dahon. Pag ulit na naman ng mundo, na nakaisang taon na siya, muli na namang ano yung dahon niya, ng autumn tree na yun. Kaya siya tinawag ng autumn tree, kasi passing of the years ang ibig sabihin ng autumn. Sa salita nila. Sa salitang Latin, ito ang ibig sabihin ng autumn. Ayan, dito tayo sa sa mundo na natin, na tapos na tayo sa mga nilikha niya talaga ng katunayan na yun ang New Year, di ba? Dito naman sa ginaganap nila na itong kalendaryo natin na paano pa muna nakapasok yung kalendaryo natin na siyang una nating binabatayan ng New Year, di ba? Bumabatay tayo bilang ordinaryong tao ng mga Pilipino sa kalendaryo. Yan, yung ginagamit natin ay yung Gregorian calendar. Gregorian calendar ang tawag na ginagamit natin sa Gregorian calendar. Yung Gregorian calendar, yan po yung gawa ni Pope Gregory VIII noong taong 1582. Kaya kung titingnan nyo sa cellphone nyo ng taong 1582, meron dong naputol na date. Sa mga cellphone nyo, makikita nyo may putol doon na date. 1582, October. Pag pinalikan nyo yung mga pecha nyo, yun yung panahon na yun na pinalitan niya yung kalendar ni Pope Gregory. Tapos inayos niya raw yung kasi. Pero yung calendar din na yun, nagmula din kay Julian calendar din. Si Julius Caesar naman din. Ba? Kasi tayo mga Pilipino, ordinary Pilipino, pinagamit natin sa pagtingin ng mga tao na isang taon na nakalipas ay calendar. Kasi sakop tayo ng Spain. Yung Spain kasi ang religion nila is Roman Catholic, diba? Kaya yung lahat ng pamunuan ng Roman, nung sila yung nasakop niya tayo, tinuro nila sa atin. Kaya tayo, yun ang kinagisna na natin. Ang Romans din na pananampalataya. Yung Romans yan ay tatagyan nung nagtatag niyan ay si Romulus sa kanyang pangalan. Kaya siya tinawag na Roma. Kasi si Romulus ang unang-unang hari niya na nagtatag ng Roma. Si Romulus. Tapos dati, 10 months lang meron sila. Dito to sa history, diba? Dito sa history ng kalendaryo natin. Dati 10 months lang ang kalendaryo na yan. Nauna dyan yung March. Kasi pinangalanan niya sa tatay niya si King Marcus na God of War. Yan. Kaya nauna nilang New Year talaga dati, March kasi. Mapatak talaga yung New Year dati. March din. Ito naman talaga ang totoo. Tapos yung sumunod na hari sa kanya na si Numa Pompilius, siya yung nagdagdag ng 2 buwan. Dinagdag niya yung 2 buwan na January sa February na ayon sa kanilang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan yung pinaggalingan ng salitang January nila. Pangalan ng Diyos-Diyosan nila ay si Janus. Diyan po nagmula yung salitang January. Pangalan ng Diyos-Diyosan si Janus. Alam naman natin kung ano yung parusa, diba, sa unang utos pa lang na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan. Nakita natin sa history din na kanilang sinicelebrate yung dati pa na January, hindi siya iba-ibang pag-celebrate nila. Kung paano nila celebrate dati na pagpasok ng January 1, sinasalubong nila ng mga pagpapalit-palitan ng regalo, ng paghahanda, maggagawa silang New Year's resolution. Ganyan po yan ginaganap nila. Yan po yung New Year na ginaganap nila at nangyayari pa sa panahon natin ngayon. Ngayon po sa tunay na January. Ngayon tingnan natin si Julius Caesar. Kaya siya tinawag ni Julius Caesar. Yung July naman, sa kanya po yan pinangalan. Yung July. Dati po ang pangalan ng July ay July dati. Ayun, Quintilius, kasi panglima siya ng months. Tapos yung sumunod, Sextilus, kasi pang-anim siya na month. Tapos napalitan ng August, si Augusto Caesar. Yung sumunod na hari ng Roma naman din. Tapos September, October, November, December. September dahil sinabing 7th month, like octagon, 8th month. Tapos November, like nonagon, 9 month. December, like decagon. Ibig sabihin, pang 10.
ang 10 buwan. Kaya mangyayari talaga ang sunod na January at ang February pang 11 at pang 12. Kaya papatak siya ng March talaga pa rin ang bagong New Year na lang tutusin dati. Pero binago po yan ng panahon nila ng mga naupong emperor kagaya kala Julius Caesar. Kaya napangalan ng Julius yan ng July, yung July. Sa kanya pinangalan. Tapos yung August, susunod sa kanya si Augusto Caesar. Kaya kita rin po natin yan sa Bible si Augusto Caesar. Sa Luke chapter 2 and verse 1. Panahon po ito ng ating Misaya. Nabutan po ng Misaya yan yung calendar. Nabutan po nila yan. Kasi si Julius Caesar nagtayo niyan. Nabutan nila yan. Ginagamit yan ng mga Roma na sumakop sa kanila. Pero hindi natin nakita doon na nag-celebrate sila ng New Year. Ang sinelebrate nila is Passover. Ang sinelebrate nila hindi po New Year. Kaya, sa Luke 2:1. Luke chapter 2 verse 1. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan, magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Si Augustus, ayun yung sa August. Nasa Bible din siya, diba? Wala na dyan si Julius Caesar. Kasi si Julius Caesar, patay na siya ng hanggang na siya, 4 AD. Tapos pinanganak natin yung sa baby pa. Kaya yan si Augustus na yung namamahala nun. Pero gamit nilang calendar dyan. Siyempre, yung nabutan nila yung Roman calendar. Yan ang gamit nila dyan. Julian calendar. Ang gamit nila dyan, di ba Gregorian calendar. Kasi yung Gregorian calendar, 1582. Hanggang ngayon sa panahon natin, yan ang gamit natin. Gregorian calendar. Yan, sa panahon nila, Julian calendar ang tawag. Pero yung nakita natin na hindi naman nag-celebrate ang Misaya doon ng New Year. Ang sinelebrate nila is Passover. Yung Passover, makikita rin natin sa Exodus chapter 12 na ating binasa. Diba? Sa Exodus chapter 12. Saya natin sa Exodus chapter 12. Verse 2? Yes. 2 tapos tuloy lang. 2? Sige, tapos tuloy mo lang. Chapter 2. Ay, verse 2. Exodus chapter 12 verse 2. Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sige pa, tuloy mo lang. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayanan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Tapos dito tayo sa kung maliit, sa pang 14. Hanggang sa alagaan ito mabuti ito, 6. Verse 6, aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Diba kita natin doon na yung unang taon daw na yon, sabi yun na magiging unang buwan ng taon, tapos mamaya-maya lang sinabi na sa ika-14 days. Ginanap po nila yan sa Matthew 26 verse 1. Yan din sa Matthew 26 and verse 1. Yan ang ginanap niya, Passover. Ibig sabihin, hindi sila nag-celebrate ng New Year. Ang ginanap nila na pinagbatayan nila ay yung new moon na New Year na Passover. Kasi tumingin sila ng Passover. Matthew 26 and verse 1 now. Sabi, 26 verse 1. Yan. Tingnan nila yung Passover. Saan pa sila bumase sa Exodus chapter 12? Sabi doon na ito ang unang buwan, tapos bibilang lang kayo ng 14 days. Pagiging Passover na, ito yung alagaan tong tupa na to. Sa araw na to siya kakatayin. Sabi doon, diba? Verse 1. Mateo chapter 26 verse 1. Matapos ituro ni Yahushai ang lahat ng mga ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lang at kapistahan na ng Pasko at ipagkakanulo ang anak ng tao upang ipako sa krus. Ayun, yun ang ginagawa. Sabi nga nila doon, 2 araw na lang, Pasko na. Baga, panahon nila doon na 14, o bawas ng 2, 12 na. Nasa 12 na silang days noon. Paano nila naman ng 12 yun? Kasi nakatingin sila sa new moon din noon. Na katulad sabi sa Exodus,
na pagdating ng 14, kakatayin yung ganun na araw ng Pasko, ayun yung magiging, ayun ang sineselebrate nila na ayon sa New Moon, sa New Year na talagang totoo. Nasa Exodus chapter 12. Ayun ang sineselebrate nila. Wala tayong mababasa sa New Testament na nag-celebrate sila ng New Year ng January, kundi sa Passover ang sineselebrate nila na nakaayon sa New Year. Kasi doon sila tumingin na sa New Moon nun, ng unang buwan nun, na magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Doon nila binilang yung 14 days, nakakain din sila ng Pasko nun, nakakanilang sinelebrate. Ayun, nangyari yung nag-prophecy naman na babaguhin ng mga Edomites na ibang mga lahi. Daniel 7:25, di ba? Na babaguhin. Kakaroon ng mga kalendaryo, ganyan. Nagbago naman, pero sa panahon natin ngayon tayo, pinuturo natin yung tunay na katotohanan. Hindi yung palatuntunan lang ng mundo na binago ng mga tao. Sige, ang sabi sa Daniel 7:25. Daniel chapter 7 verse 25. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangreliyon. Ang mga hirang ay ipailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Yan, diba sabi na magsasalita siya ng kalapastangan kasi nga ito si Julius Caesar nung panahon niya, palagi niyang inaangkin na siya yung pinakamakapangyarihan. Kalapastangan po yan sa Damosel na sasabihin mo, ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kasi yun ang kalapastangan, blasphemy sa kanya. Tapos, babaguhin niya yung mga kapistahan, mga araw. Yan, nakatada na naman na prophecy na babaguhin niya. Yan, nangyari naman yan yung panahon nga nila na kaya pinasok nila yung January. Kaya pahihirapan ng mga pinabanal, sabi doon, pahihirapan. Yun, yung pinahirapan tayo, pinasok nila yung ganon. Pinahirapan tayo mga Pilipino, nung sinakop nila tayo, pinasok nila yung ganon. Nabago yung paniniwala natin na samantalang dati mga ninuno natin nakatingin sa buwan. Kaya nga tawag natin sa buwan na moon at saka sa buwan na isang buwan na lumipas ay buwan, parehas buwan kasi nakabase tayo sa salitang buwan. Yan. Sa buwan kasi tayo bumabase pag lumilipas ang isang buwan. Sa buwan tayo nakabase kaya parehas na tawag natin. Pero naging bago naman, naging January. Yan. Dahil sabi nga sa Daniel 9:25, masasalita siya ng kalapastanganan. Yun yung kalapastanganan, blasphemy na pinatas niya sa sarili niya mga pangyayari sa lahat. Ayun, babaguhin yung mga panahon na tinakda na bago. Tapos pahirapan ng mga pinabanal, yun po yung tayo po yung mga saints po, pinili po talaga tayo pa mga pinabanal na tinatawag sa Biblia na pinahirapan tayo nung dumating sila. Nangyari din sa atin. Kaya nabago yung paniniwala natin na kinag-insta na natin ngayon sa panahon natin na hindi natin alam, akala natin okay lang. Para sa atin, wala naman yun kasi nag-celebrate lang naman ako, pasalamat pa rin naman ako sa Diyos eh. Ganun sabi nila eh. Salamat pa rin daw sila sa Diyos kasi hindi naman namin ito sinicelebrate para sa Diyos-Diyosan. Sabi nila, diba? Kasi hindi nila alam yung pinagmulan. Pero sabi sa 1 Corinthians 10:21 na. Yan, 1 Corinthians 10:20. Sabi doon, kung sa kanila, yung pag-celebrate nila ng January, inihandog nila sa Diyos-Diyosan, sa God na si Janus dati, ganyan din yung ginagawa natin. Kung nakikiayon tayo sa kanila, na ginagawa din natin yun. Kasi sabi nga, 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. ayun, kung nakikipag-hain daw sila, naghahandog sila para sa Diyos-Diyosang si Janus, inihihain daw nila sa mga demonyong gano'n sila, sa mga Diyos-Diyosang si Janus. Kasi alam naman natin na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. There's unang-unang utos sa Exodus, diba? Sa 10 Commandments, unang-unang utos, kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kung nagiging Diyos si Janus na sinasamba natin sa tuwing January 1, na ihahandog natin mga pagkain. Sabi nun sa 1 Corinthians chapter 10:20 na huwag kayong makiain sa mga inihahandog nila na ganon. Ano ba sa'yo mga? Sige sa'yo mga. Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos
maliban sa akin. Ayun, di ba? Maganda tayo magkakalibanggay. Yung Diyos-Diyosan sa January, patungkol yan sa Diyos-Diyosan na si Janus. Kaya ang sinabing January, Janus, dyan ang tulay pangalan niyan si Janus. Hebrews 14:12, para ano, na palagay natin, wala namang masama sa ganun. Akala na natin walang masama. Pero ang sabi ng Proverbs 14:12, o Kawikaan 14:12, Kawikaan 14:12, ay akala natin ganun, akala natin okay lang, palagay natin okay lang. Alam naman ng Diyos na kung ano yung nasa puso ko talaga na pinasasalamatan ko siya. Hindi po ganun, sabi ng Proverbs 14:12. Na hindi porket sabihin natin na palagay natin, sabi niya, Kawikaan, chapter 14, verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ng dulo nito. ayun, akala natin na tama ito sa tingin natin. May daan na ilang matuwid sa paningin natin, pero distraction pala yung kasi sinundan na pala natin doon ay yung mga pag-aano na pagsamba. Na naghandog tayo, nakiayon tayo sa paghahandog kung paano siya inahandog dati. Na open naman yung mga kaalaman yun sa internet. Yan natin kung ano yung sinasabi talaga. Ng January, kung ano ba yan. Yun po talaga ang ipapakita sa inyo na patungkol po sa Diyos ang si Janus. Yan po ang sineselebrate in January 1. Hindi po yan dapat kasi ang tunay na biblical po na New Year ay nakaayon sa kanyang mga batayan na nilikha dito sa mundo. Kaya katulad sa atin, Acts 5:29, sabi natin dito sa Acts 5:29, kung anong dapat nating sundin. Ayun ang dapat nating sundin, di ba? Kasi tayo, bilang mga tao, huwag tayong di porket uso yun. Alamin muna natin kung tama ba yun kasi mamaya ikapahamak na natin yun. Meron palagay natin tama, pero kapahamakan pala yung dulo. Diba? Kapahamakan pala yung dulo. Nasabi ako. Gawa, chapter 5, verse 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ayun, hindi daw natin dapat sundin ng tao kasi yung January, gawa siya ng tao para sa kanilang Diyos-Diyosan na si Janus. Huwag nating sundin sana ang tao kundi ang tunay na may likha na kanyang mga gawa. Itong mga buwan, araw, sinabi natin kanina na talabas yung buwan na ganito, natapos na yung taglamig, diba? Sa Song of Solomon. Paano natin malalaman na ito na yung umpisa nun? Kasi natapos na yung taglamig. Ibig sabihin, tapos na. Panibagong simula na naman. Diba? Sabi nga doon, tapos na ang taglamig. Sabi niya doon. At dariyan na namumukadkad na, halika aking mahal. Tayo magpakasaya kasi bagong New Year na naman eh. Ngayon lang malalaman natin ang batayan. Babatayan natin yung nilikha talaga, hindi lang yung ayon ng tao. Colossians 2:8. Colossians 2:8 kasi huwag tayong babatay sa mga tao kasi gawa lang nila yan yung talagang tunay na may nung Diyos na lumikha ng mundo. Yan ang ating sundin, yan ang ating batayan. Hindi talaga yan mabubura. Hindi nila mapipilit na tanggalin yung taglamig, yung simbol na mga ganyan kasi pusa yan sa mundo eh. Lindol nga, hindi nila mapigilan. Sa Myanmar, diba? Lindol, hindi nila mapigilan. Hindi nila alam kung kailan darating yung mga, may mga pusa ang mundo. Yan na hindi kayang baguhin ng tao. Nabago man nila yung mga kalendar, kasi kaya sinabi sa Daniel 2:25 na babaguhin mga oras, baguhin mga araw, baguhin ang mga kalendar, dito tayo mag-ano. Pero yung mga kinrate niya yung buwan, hindi mahirap nila yung bubutin o tanggalin para ilipat sa ano, para baguhin. Sino to siya yung may lika na sisikat o lubog. Ulit siya, nakikinig kasi yan sila nung sinalita sila na nilikha. Sumusunod sila. Kaya sa tayo, sumunod din tayo. Sabi Colossians 2:8. Colossians chapter 2, verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi magbiyag ni numan sa pamamagitan ng walang kapuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng mga sanlibutan. Ayun, mga tuntunin lang daw siya ng sanlibutan, mga pilosopiyang paano lang daw siya pagtuturo. Hindi daw siya ayon kay Kristo kundi philosophy of this world lang. Bago na. Ano sabi sa English? Hindi, okay na. Okay na yung ano. Okay na yung gano'n.
Na huwag daw tayong aayon sa mga tao, sa mga Krispiya lang. Kasi, ano lang daw yun, hindi siya mga sabi-sabi lang na yun. Mga gawa-gawa lang yun ng tao na gano'n. Kundi, sa nakaayon dapat kay Kristo sa kanyang mga dito sa nilikha, sa mga nilikha dito. Yun, tira sa John 11, verse na kasi, siguro bakit namin sinelebrate siya ng gabi. Hindi siya namin sinelebrate ng umaga tungkol sa reckoning. Nabatali yung tunay na reckoning, di ba? Pinagtatalunan din minsan kung ano yung reckoning. John 11 verse 9. Kasi dito makita natin na mayroong time, di ba? Hindi kagaya ng New Year, sineselebrate siya ng alas 12. Alas 12 ng ating gabi. Paano natin malalaman ng reckoning ayon sa Biblia? Pinapakita po niya ng kanyang mga gawa. 11 verse 9 na. John chapter 11 verse 9. Sinabi ni Hawashay na hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Okay, yan. Yung liwanag daw ng sanlibutan ito, 12 hours. Pag nakikita natin na umaga na ganyan, 12 hours niyan, yan daw ang magiging time. Yan daw ang magiging time natin, 12 hours. 12 hours sa umaga, 12 hours sa gabi. Pero ang ginawa ng mundo, alas 12 pa lang ng hating gabi, na wala pa nang tayong makikitang liwanag para umpisa natin ang araw, na dito tayo mag-umpisa, panibagong petsa na, alas 12 na eh. Pero ang turo ng Biblia, sa pamamagitan ng liwanag, ng 12 hours sa liwanag, 12 hours ng gabi, yan tayo titingin daw ng oras. Kami, sinelebrate namin siya ng gabi, na ba't namin siya sinelebrate ng gabi? Kasi Genesis 1, chapter 1 and verse 5. Kapasimula pa lang, paano ba nilikha ang mundo? Nag-umpisa siya ng dilim. Diba? Wala munang meron sa lahat, kundi dilim ang nag-umpisa. Ang sabi sa wana, tinatin ang umpisa. Chapter 5. Chapter 1. Genesis yung dilim niya. Anong chapter? Ay, verse. Unang-una. Mula 1 hanggang 5 tayo. Sige. Genesis chapter 1 verse 1. Nang simula yung likayin ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kadiliman, kalaliman, at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Una doon sabi, dilim daw ang nagmabasa sa mundo. Sabihin, dilim siya umpisang naggawa. Pangsunod ako, sinabi niya. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nagkaroon ng liwanag. Doon niya na nilagyan ng action niya. Nahati niya na agad yun. Kaya, yung gabi na una, dilim. Tinawag niya gabi. Tapos yung isang liwanag naman, na tinawag niya yung liwanag. Sige, tuloy mo. Sinabi niya. Nasiyahan ng Diyos ng ito'y namasdan. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Diba? Nakita naman natin na umpisa kasi gabi. Kaya yung reckoning gabi talaga. Kaya nga sabi doon, dumipas ang gabi at dating ng umaga at yun ang unang araw. Dating ng umaga na to, pagdating ng gabi, yun ang unang araw. Tapos ng isang araw. Hindi titingin tayo ng alas 12, pagsapit ulit ng alas 12 mamayang gabi. Yun ang unang araw. Yun ang isang araw. Hindi siya ganun kasi hindi siya biblical Ang turo ng Damosay, dito pa rin sa likha niya pa rin na kaliwanagan. Sa kasalika pa rin ng kadiliman. Siya ang nagbuklod niya ng 12 oras. Hindi yung sarilos natin na 24 hours sarilos natin na tapos alas 12 ng gabi. Titingin tayo. Parang hirap, di ba? Kaya tayo, titingin tayo. Wala na bang liwanag? Okay na. Ano na? Even to even na. Ibig sabihin, tapos na yung isang 12 nun. Kasi doon tayo nakabase ng liwanag. Saka sa dilim niya. Sabi niya, Namosay. Genesis 1:16, 15. Yun po yung tunay na oras. Kasi pag nag-celebrate sila ng New Year, alas 12. Tayo, nag-celebrate tayo. Nung pumutok na yung gabi, even na. Ayun na. At sumapit ng gabi, yun ang unang araw. Yun ang unang araw ng New Year natin. Ayun ang unang araw. Diba? Ang sabi sa Genesis 1 pa rin. Kita natin ang mga paglikha niya. Ating sundan. Ang sabi sa Genesis 1:16. Genesis chapter 1 verse 16 and 18. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw
upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay ng liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Okay naman. Ayun, likada niya yung araw na, yan, nakikita natin yung araw na yan, mainit. Para tumatanglaw dito sa maghapon. May siya dito, yan, magiging oras natin, di ba, sa maghapon. Siyang oras sa maghapon, saka yung isang araw din, ay liwanag din doon sa gabi. Yung buwan naman din daw. Siya naman daw ang para sa gabi. At nilikha niya rin ang mga bituin sa kalangitan. So, Verse 17, ilagay niya ang langit, ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Verse 18, tumatanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. ayan, diba? Yung talaga yung nagbubuklod talaga yung liwanag sa kanyang gabi. Yan talaga dyan tayo babasa, hindi sa alas 12. Kasi po, alas 6 pa lang, madilim, alas 12, madilim din. Hindi siya biblical na ginawa ng Diyos na para doon tayo titingin ng liwanag na para sa oras. Doon tayo titingin. Yun lang. Ito. Ecclesiasticus Sirach. Ecclesiasticus Sirach 33 verse 7. 33 verse 7. 9. Yan. Sa para sa amin. Hanggang saan? 7 to 9. Why doth one day excel another, when as all light of every day in the year is of the sun? By the knowledge of Lord they were distinguished, and he altered seasons and feasts. Some of when hath he made high days, and hallowed them, and some of them hath he made ordinary days. Diba? Meron daw siya mga araw na tinalakda na hallowed days. Yan, kagaya nito, meron siya tinakda na New Year, na New Moon, na Sabat, na hallowed days. Mga pinabanal na araw, ibig sabihin ng hallowed days. Meron din na mga araw na siya ay tinakda na ordinary days. Yung mga nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, kung anong ginagawa natin, yung mga ordinary days. Sabi, ba? Yun ang katotohanan yan. Kita natin lahat-lahat. Ecclesiastes Act 3 and verse 14. Huli-huli nating verse, o mga ngaran, chapter 3 and verse 14. Dito tayo patatapos. Yun, meron daw mga araw na itinakdang malikha na hallowed, na pinababanal niya araw na yan. Kasama ang New Year dyan kasi hallowed siya, kasama siya New Moon. So kaya gaya ng Sabat din, kasama siya. Meron din mga ordinary days, naman. Sinabi dun sa Sirach, chapter 33. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 14, Mga ngaral, chapter 3, verse 14. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasan. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Ayun. Ayan, wala na tayong kailangan idagdag, wala na rin tayong kailangan ibawas, na para dagdag natin yung kalendaryo, dagdag natin yung oras, kasi pinaliwanan natin lahat kung paano tayo titingin. Alam natin na ang kanyang nilikha ay sapat na, kung wala na kailangan idagdag, wala na kailangan ibawas. Ginawa niya yung mga yan upang tayo matakot sa kanya, na sundin natin siya kasi hindi tayo kinakabahan na nakikita natin yan. Ano siya ba yung gumawa ng mundo na yan? Pero kung gumawa niya, ninutunay na Diyos na ating pinaglilikuran, na sinusunod natin, sinasabuhay natin. Yun po, sana po malaman rin po ninyo nakakatawa na kayo po ng mga nagsiselebrate ng January na New Year, kasi hindi po talaga yun yung tunay na sineselebrate. Wala po tayo pwede idagdag o ibawas sa mga sinalita ng Diyos, sa mga nilikha niya. Kaya po natin itong malaman sa panahon natin ngayon. Nandito po kami upang ituro ang katotohanan na talagang kung ano ang ayon sa Biblia, kung ano ang inutos ng Diyos, yun po ang susundin natin. Hindi po ang tinuro ng mga tao na kahit sinong elder natin o leader natin na i-celebrate natin to. Huwag po tayong maniwala sa ganun. So, obey po tayo sa the Most High rather than man. Yun po talaga dapat. Maraming salamat po. All praises. Shalom. All praises. All praises to the Most High. All praises. Praises to the Most High. Come, Yasharala. Come, Yasharala. Para si Philip kami sa Wala nang load yung wifi.